Inyong lahat. Lagpas kalahati na tayo ng ating pagmimisa de Gallo. Lagpas kalahati na tayo ng ating pananalangin at sakripisyo. Tunay na malapit na tayo sa pinakarurok ng ating pagdiriwang. Na kung saan ang Ebanghelyo ay hudyat na tunay na malapit na ang ating hinihintay. Kaya nga po sa ikalimang Misa de Gallo, tunay na papalapit na tayo sa puso ng ating pagdiriwang. At sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, hindi pa ang sabsaban ang siyang ating makikita, kundi isang dalagang nakikinig, isang puso't kalooban na bukas, at isang oo na nagpabago sa kwento ng mundo. Ang mahal na birhen ay hindi po isang reyna, walang kayamanang taglay. Sa katunayan, hindi sikat at kilala. Isang ordinaryong babae sa Nazaret. Subalit sa kabila ng kanyang pagiging payak, pumasok ang Diyos. Pinahinuntulutan ng Panginoon na maging bahagi ang mahal na birhen ng kanyang dakilang plano at pangarap para sa mundo. Kaya lang po ninyo, mauunawaan natin ang mahal na birhen kung sa pagdalaw ng anghel, nabalot siya ng takot. Nabalot siya ng takot, hindi dahil inaanyayahan siya ng anghel o pinadalhan ng isang balita, kundi natakot ang mahal na birhen sa bigat ng kanyang responsibilidad. Natakot ang mahal na birhen sapagkat sigurado ito ang siyang makakapagpabago ng kanyang buhay. At manamahal ko mga kapatid, sa ikalimang linggo ng Misa de Gallo, ito po yung unang ibinibigay sa atin. When we allow God's will to be part of our lives, definitely it is going to be life-changing. At yun po yung nakakatakot doon. Kapag hinayaan nating maging bahagi tayo ng plano ng Diyos, isang bagay po yung sigurado, may magbabago. Meron isang sikat na kanta, at ang sabi ng kanta, we could never afford to become part-time lovers. And there is such thing as part-time lovers. Part-time sapagkat hindi buo yung pagbibigay ng sarili. Bahagi ng pagmamahal, ibibigay yung kalooban. That is why you become part-time lovers kung yung pag-ibig hati. Halimbawa, kapag umuo ka sa pagpapakasal, hindi ka sa buhay binata. Hindi po pwedeng kasal ka na, buhay binata at barkada ka pa. Kapag oo ka sa Diyos, imposibleng umuo ka rin sa kampo ng kadiliman. Kapag umuo kang magsimba, hindi po pwedeng oo ka rin sa pagtulog. Kapag umuo kang magdasal, hindi po pwedeng oo ka rin sa pagsa-cellphone. Because when that happens, we become part-time lovers. We don't give so much or full of ourselves. We become part-time in our loving. At sa wari ko, ito po yung nakakatakot. Nakakatakot sapagkat sigurado tayo may magbabago sa buhay natin. Alam nyo, nung isang araw, bisita po natin yung mga kapitbahay nating nasunugan nung linggo. Ngayon po, nasa Ravengard Port po sila. At alam nyo na na-touch po ako sapagkat isa po dun sa 44, pagkatapos po natin silang bigyan ng kaunting tulong, sabi po nung babae, Father, no, iba talagang magbiro ang Diyos. Sabi niya, Father, wag po niyo ako pagagalitan, ha? Although totoo po yung sinabi ninyo, matagal-tagal na po bago po ako nakapagsimba muli. At ngayon po, bumalik ako ng simbahan kasi kami ay nasunugan. At sa wari ko, yung sunog, maaring malungkot, mawalan ka ba naman ng tahanan,
Masunog naman ang iyong pinagpaguran at pinundar, pero sa mata ng babaeng ito, yung sunog, isang bagong paanyaya na magbalik sa puso ng Diyos. Kaya sabi ko nga ganun, minsan, no, ang mga taga-Peña, kinakailangan pang masunugan para magsimba. Minsan, kinakailangan pa nating mamatayan para makapagbalik simbahan. Gayong pwedeng magsimba kahit walang sunog. Gayong pwedeng magsimba kahit hindi namatayan. When we allow God's plan to take part into our lives, or rather, when we allow our lives to be part of God's plan, definitely it's going to be life-changing. May magbabago. May mangyayari. Pangalawa, makikita ninyo na parang pareho yung nangyari kay Lolo Zacarias nung isang araw sa ating ebanghelyo. There is such kind of parallelism. Halimbawa, parehong dinalaw ng anghel. Parehong dinalhan ng mabuting balita. Parehong ang mabuting balita, magkakaroon ng supling at bunga ng pag-ibig. Pero napansin niyo po ba, parehong nagtanong, pero hindi pareho ng kinahinatnan. Si Lolo Zacarias nagtanong, pero matapos magtanong, napipi, nabingi. Samantalang ang mahal na birhen, nagtanong din, paano mangyayari ito gayong ako ay dalaga? Pero sa halip na mapipit mabingi, heto, tinawag pang babaeng pinuspos ng pagpapala. What is the difference? Simple lamang. Yung kay Lolo Zacarias, pinagdudahan ang kayang gawin ng Diyos. Sa mahal na birhen, nagtanong sapagkat kilala ang kahinaan. Sabi ng mahal na birhen, paano mangyayari ito? Gayong ako ay dalaga. How can this be? I do not know any man. Na parang sinasabi ng mahal na birhen, naniniwala ako sa balita mo, pero wala akong kakayahan. Tanggap ko ang aking kahinaan, kilala ko ang aking sarili. Kaya nga po, napakaganda ng sinabi ng anghel. Hindi sinabi ng anghel na, magtapang-tapangan ka, Diyos na to eh. Lakasan mo loob mo. Aba, ikaw na ang iniimbitahan. Pero anong sabi ng anghel? Natatandaan nyo? Look around. Look at your cousin Elizabeth. That in spite of her age, in spite of being barren, she conceived a child. Na parang sinasabi po ng anghel, nagdududa ka sa iyong kahinaan, tignan mo ang iyong kapaligiran. Tignan mo ang mga tao sa iyong paligid na sa kabila ng kahinaan ng iyong pinsang sa Elizabeth, walang imposible sa Panginoon. And this, my dear friends, is the second lesson of our celebration this morning. When we come to doubt not only ourselves, but also our situation, it is the angel of the Lord once again telling us, are you doubting? Look around. Tignan mo, anong kayang gawin ng Diyos sa iyo. Balikan mo, nang sa gayon maalala mo at hindi mo makalimutan, may kayang gawin ng Diyos sa iyong kalalagayan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang pangalawang paalala po sa atin. Kapag tayo nag-aalinlangan na parang imposible ang mangyayari, kapag tayo ay nag-aalinlangan na parang suntok sa buwan, ang lahat ng bagay, muli tayong pinapaalalahanan, tumingin ka sa iyong paligid. Hindi lamang makikita, kundi sa pagtingin mo sa iyong paligid, iyong maaalala na ang Diyos hindi nagpapabaya. Ang Diyos, walang imposible na hindi mangyayari. Pangatlo, ibinigay ng mahal na birhen, hindi lamang ang kanyang simpleng oo. Naisip niyo na po ba
Kung hindi umuo ang mahal na birhen, ano kaya ang mangyayari sa atin? Isa lang ang sigurado, wala tayong simbang gabi ngayon sapagkat wala tayo dito. Pero salamat sa mahal na birhen, sa kanyang pagbibigay ng sarili, nagkaroon ng katuparan ang dakilang plano at pangarap ng Diyos. Pero, bago pa makapagbigay ang mahal na birhen ng kanyang sarili, meron ng pangyayari na naganap sa kanyang kalooban. Ang tawag dito, metanoia. Ibig sabihin ng metanoia, beyond ourselves. It goes beyond our mind. And metanoia is not just simply a changing mind, but metanoia is life-changing. Anong ibig sabihin? Sa pag-uupo ng mahal na birhen, kinalimutan ng sarili. Sa pagbibigay ng sarili ng mahal na birhen, inuna ang iba. Nung isang araw, may kausap ako, sabi niya, Father, hindi ko po ramdam yung Pasko. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Parang normal lang. Parang ordinaryo. Una sabi ko, hindi pa Pasko, kaya hindi mo talaga mararamdaman. Pero sabi niya, Father, parang ordinaryo lang po. Kaya sabi ko sa kanya, ano ba mga pinagkakaabalahan mo? Yung maliit na negosyo ko po, yung mga concerns ko po sa bahay, ilang mga bagay na pinagkakaabalahan. Kaya sabi ko sa kanya, kaya hindi mo ramdam ang Pasko, kaya malungkot ka, kasi sarili mo lang ang iniisip mo. You always have this mentality of I, me, and myself. Kung sa bagay, mas madali naman talagang isipin yung sarili eh. Pero kung ibig mong tunay na maging masaya, kung nais mong maging tunay na maligaya, kapatid siguro, ngayon, unahin ang iba. Kaya alam po ninyo, yung pagbibitbit po natin ng Kris Kringle, ito hindi lamang simpleng pagbibitbit. Ito hindi lamang simpleng pagdadala. Kundi isipin po ninyo, kasabay ng pagsusuot ng berde, nandun maaalala, hindi lamang yung spaghetting dadala, kundi maaalala, oo nga pala, may kapwa akong kagaya ko, pero mas mabigat ang pinagdaraanan niya. May kapwang mahirap na kagaya ko, pero siya ang tatanggap at ako ang magbibigay. Metanoia. We go beyond ourselves. We go beyond our minds. Kaya mga minamahal ko mga parishioners, kung kagaya ng kaibigan ko, parang hindi nyo ramdam ang Pasko, parang malungkot kayo, parang miyembro kayo ng malamig ng samahan ng malamig ang Pasko, alam mo na ang dapat mong gawin. Kagaya ng mahal na birhen, hayaan ng sarili maging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. And when we allow to be part of God's plan, it is life-changing. Because never we become part-time followers, part-time lovers. At pangalawa, kung ibig mong maging masaya ang iyong Pasko, kung nais mong maramdaman ang Pasko, simple lang. Kalimutan ng sarili, unahin ang kapwa na mas mabigat ang pinagdaraanan sa atin. At sigurado, kagaya ng mahal na birhen, hindi lamang tayo tatawaging puno ng pananampalataya. Sa pagbibigay natin ng sarili sa Diyos, tayo rin mapupuno ng Kanyang pagpapala. Amen.